So hi guys, magandang hapon sa inyo lahat. This is Rodriguez Mama sa Greek Channel, a faith healer o the Matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a random gabay for the sign of Libra. So Libra, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And because don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos of Dragos. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information po. Ano kayang gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? Ano kaya kaganapan sa buhay mo, Libra? Ang ating mga hagilap. There's a Five of Wands. Now, there's something that guys with the competitions. No, marami nakikipagkumpetansya sa'yo, maraming taong kumakalaban sa'yo. No, just being aware guys, no? And there's a Justice card, no? May justisya. Ano man yung mga bagay na nagbigay komplikasyon sa'yo, huwag kang mag-alala. Dahil babalik sa kanila yan kung ano man yung mga bagay na ginawa nila sa'yo. No? Kung hinarangan nila yung takbo ng negosyo mo, no, maaaring maging malaki ang impact sa kanila niyan. No? Magkakaroon sila ng diferensya pagdating sa finances. Magkakaproblema sila. Uulinin sila ng suliranin. No? Let's see what is the initial messages. So there's the lovers. No, ganun din kakibat nito about sa love life. No? Kumbaga, kung binigyan kayo ng problema pagdating sa buhay pag-ibig, ganun din ang malarasap at mararanasan nila. No? Maaaring magkaroon sila ng komplikasyon sa pag-ibig, no, sa relasyon. Let's see what is the initial messages. And because there's something guys with the Ten of Wands. No, this is something guys with a burden. No? Matatanggal na, aalisin na yung mga nagsisilbing balakid, pabigat, no, sa iyong pamumuhay. No, aalisin na yung mga nagbibigay komplikasyon. No, responsibilidad of obligasyon. No, it's either mga bayarin, utang, maaaring unti-unti na siya mababayaran. No, makakawala ka na from financial crisis, no, love life difficulties, and there's an Ace of Cups. No, there's something a new love coming in for you. May bagong pag-ibig, no, maaaring ibabalik ang kilig, pagmamahal, no, at pag-iibigan. Some of you guys, if you are being single, may bagong pag-ibig na papasok. If you are being taken, maaaring ibabalik yung pagmamahal nyo sa isa't isa, no? And there's a Nine of Pentacles with a blossoming, maaaring lalago at lalakas na rin ang iyong finances. No, maalala ka sa yabong, no, maaaring magdala sa iyo ng potential para maging masagana, maging maganda ang iyong harap buhay, negosyo, trabaho. What is the Five of Wands? Represent what? The Five of Wands represent the Ten of Cups. No? Naiinggit sa pamilya niyo to. Kaya siya gumagawa ng komplikasyon sa iyo. Dahil naiinggit siya sa family niyo. No? Naiinggit siya sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. No? There's a Justice card. Represent the Six of Pentacles. Huwag ka mag-alala. Ano man yung mga bagay na ginawa nila katulad ng justice at justisya. No? Justice something, what goes around comes around. No? Katulad ng Six of Pentacles, ano man yung mga bagay na ibinigay mo, ay babalik sa iyo at matatanggap mo. Ano man yung mga bagay na ginawa nila, yun yung matatanggap nila. Ganon ang karma. What is the lovers? Represent what? There's something that Queen of Pentacles. Just being practical. No, pagdating sa finances, how to manage and control your resource of income, kailangan maging wais at liso
at panghawakan mo mabuti. No? At i-manage mo na maayos ang iyong business. No? Or trabaho. There's a Four of Pentacles for saving money, for protection at pangalaga mo yung sarili mo. Iwasan mo muna yung walang katuturang bagay, bisyo, luho. No, para matapos na ang sigalot, matapos na ang mga problemang pinapasan mo ngayon. What is the Ace of Cups? Represent what? Represent with the Chariot card. There's something in action and movement, no? Magkakaroon na ng changes sa pagdating sa buhay pag-ibig, makikilala mo na at paparating na siya. No, maaring makilala mo na siya, maaring bumalik siya, maaaring ipakita sa iyo ang tunay na pag-ibig niya at pagmamahal. No, there's something to joining forces na maaaring magkakaroon ng change and movement. And of course, transition. No, there's a Five of Swords. Mag-ingat ka lang, no? Kasi pag may pera ka na dito, guys, todo bigay ka na. No? Ura-urada na. Ito yung nagkakaroon ng problema, no? Kaya kailangan marunong ka mag-control, marunong ka mag-manage ng finances mo. And there's something the Moon card, of course, the Five of Wands, of course, the Ten of Cups. Napapaloob dito, guys, yung maraming inggitera sa paligid mo. No, may revelasyon na malalaman mo kung sino to nagbibigay komplikasyon sa iyo. No? Maaring family related, or tinuring mo pamilya, tinuring mo kapatid, or either kaibigan mo. No? What is the Justice card? Because the Six of Pentacles. There's a hypothesis, something unexpected moment. No? Maraming bilang magaganap. May mga misteryo dito na hindi mo palubos na kilala at nauunawaan ng pinakanilalaman nito. May hidden agenda siya. Na bakit niya ginagawa to? Bakit niya pinaparana sa ito? And there's an FS card. Na huwag ka mag-alala. Na makakabalik ka sa buhay na meron ka. No, this is something that it's take back control in your life and disconnect from the world. No, kailangan mo nang kumawala, lumaya, no, dyan sa mundong ginagalawan mo na punong-puno ng komplikasyon. Ten of Cups, and of course, Ten of Wands, and of course, the Four of Pentacles. Represent with the Nine of Wands. Na magtiyaga ka, no, hinay-hinay lang, na matuto kang kumalma, pagtiyagaan mo yung mga bagay na meron ka sa ngayon. No? Hindi mo man nakikita yung mangyayari in the near future. Pero sinisigurado nito na magiging maganda bukas mo. Magiging maganda ang kinabukasan mo, magiging maganda buhay mo. Matuto kang proteksyonan yung pinaghirapan mo. No, kaya mo to nararanasan kasi may mali sa sistema na ginagawa mo. No, kailangan mong itama, kailangan mong ayusin dahil nasasayang lang yung mga pinaghirapan mo dahil sa maling informasyon na ginagawa mo. No? There's something here, and of course, a negative and wrong lifestyle. No, let's see what is the Ace of Cups, because the Chariot card. Reversing with the King of Swords. See? Stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa iyo, yung mga bagay na hindi makakapagbigay ng growth and expansion sa iyo. Now, being wise and being intelligent, no, sa mga decision na gagawin mong action. No, hindi lang tungkol sa finances na aapektuhan din tungkol sa love life mo. What is the Nine of Pentacles, because the Five of Swords? Reversing with the Devil card. See? Ito yung dito, nagkakaroon ng self-sabotage dahil sa padalos-dalos mo. No? Dahil sa tension or pagiging mainitin ng ulo mo. Pagiging aggressive mo sa isang bagay. No? Kumbaga, hindi mo pa na nakukuha isang bagay na yon. Kumbaga, nagmamadali ka na. No? Pinangungutang mo na. No? Kailangan mong iwasan tong negative thoughts or negative traits mo. Isa to sa nakaka-apekto. Kaya paulit-ulit yung problema pinatamasa mo. And the other half, na may gumagawa sa'yo dito. No? Kasi nagkakaroon ng self-sabotage. Kasi nag-share ka ng information. No, there's a lot of evil eye na nakatingin sa'yo. Na marami nakasubaybay sa'yo. Maraming mata na naiinggit sa'yo, especially with your friends. No, especially with your family. Ano man yung plano, pangarap mo, sarilihin mo muna hanggat hindi pa to natutupad. At hindi mo pa naaabot kamay at wala pa sa kamay mo. At hindi pa nangyayari.
No, i-share mo muna, i-preserve mo muna yung plano mo. Hanggang sa ma-fulfill mo na yan. No? Let's see what is additional messages for the outcome. There's a 12 in this universe something decisions. No, pinaka-outcome dito ay kailangan mo magdesisyon. Kailangan mo ayusin yung thoughts, ayusin mo yung perspective mo. There's a page of Pentacles, something manifestation. Kaya mo i-manifest. Ano man yung mga pangarap mo, gusto mong gawin, makukuha mo yan. No, mali ka lang na mag-control at mag-manage ng buhay mo, ng sitwasyon mo, ng pera mo. And there's Ten of Pentacles. Nakikita mo yung magkakaroon ka ng long-term success, financial security, long-term relationship. And there's a strength with a confidence. Isa pa to, kailangan mo lakasan ng loob mo, maging matapang. Alisin mo yung kaduwagan mo. And there's a Hermit card, spiritual enlightenment. Na may mga bagay na magliliwanag din sa about sa spirituality. No? Lilinawin sa lahat. No? Unti-unti mo matutuklasan lahat ng kahalagahan sa buhay mo. No? It's all about spiritual journey, spiritual development. No? Some of you guys, hinahanap nyo pa kayo sarili nyo. Nagkakaroon pa ng soul searching dito. No? And there's a Nine of Pentacles, a Nine of Cups with a wish fulfillment. Matutupad yung mga pangarap mo. Matutupad tong lahat ng kagustuhan mo. Lahat ng mga to ay maaaring maabot kamay mo. Kailangan mo lang ayusin yung attitude, behavior, discipline, and respect sa sarili mo. Let's see what is additional messages, no? Pagdating sa finances and career. Let's see. For finances and career, let's see and watch this. So this is something they came in. Of course, kaya nagkakaroon ng delays and cancellation. Kasi mali ka sa pag-manage ng pera. No, pag-control ng pera. Sa page of kasama ang hinala mo. Na may mga conclusion ka din dito. Na may mga insti ka, tinala ka dito. Maaaring napag-iisip-isip mo na rin. And there's a Queen of Wands, no? Confident pa rin. Kailangan mo lakasan ng loob mo, maging matapang, kapalaban ka dapat. And there's a Tower moment, no? There's something a major changes. Malaki din pagbabago na magaganap pagdating sa pagkakaperahan mo. May mga bagay lang na nasira, no? Dahil hindi natupad yung plano at pangarap mo. No? Yung kagustuhan mo hindi natupad dahil din sa mga unexpected moment. There's a Three of Pentacles, no? Collaboration, communicate clearly. Iwasan mo na yung pakipag-communicate sa mga taong laki ng inggit sa'yo. No? They ruin your plans, they ruin your life. No? Kaya may mga taong sa paligid mo na naiinggit sa'yo. There's a lot of evil eye. Mag-ingat ka. Maraming tusob, no? Na para hindi ka maging matagumpay. There's a Eight of Swords. Napapalibutan ka ng toxic negativities. No? Hindi sila natutuwa sa tinatamasa mong kung ano man yung mabayang nararanasan mo ngayon. So let's see, what is additional messages for love life? Sa love life, there's a Six of Wands for a victory is yours. Magtatagumpay ka pagdating sa buhay pag-ibig. And because this sinasabi dito, there's a Page of Wands, may magandang balita din. Na maaaring makakatanggap ka ng phone call messages, an email sa kanya. No, maaaring tatawagan ka nito. No, there's something, the Six of Cups, there's a past person coming back. Some of you guys, na mayroon taong babalik from the past. No, may tatawag sa'yo, kukulitin ka. And because there's something, the Queen of Swords. Look at the bigger picture. Lagi mo titignan yung magiging posibilidad. No, yung kalalabasan ng iyong relasyon. Mag-clear ka ng boundaries. Kung minsan na tong tao na to nakapanakit sa'yo, no, minsan na tong nasinaktan ka, kaya kayo naghiwalay dahil sa ganito ganyan, kailangan mo nang ayusin yon. No, kung ikaw ba nagkamali o siya, and there's a Four of Wands, pero kung may third parties, foul ka dyan. No, wag mo nang hayaan bumalik yan. There's a Four of Wands, something celebration. No, magkakaroon ka ng celebration ng sa your level of commitment. No, merong ikakasal dito. No, meron ditong uuwi. And there's a high five for lesson learned. Diba? Kailangan mo na matuto. No, pagdating sa relasyon na nangyari sa'yo, na naranasan mo, matuto ka na sa leksyon na yon. Na huwag ka nang maging marupok at maging syunga.
So let's see what is additional messages about sa kalusugan mo. Sa kalusugan mo, there's a Knight of Pentacles. Being security, maging secure ka ngayon pagdating sa kalusugan mo. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. There's an Ace of Wands for a new project, new plans, no? Kumbaga, magplano ka ng maayos, wag ka lang mag-overthink. Dahil isa sa nagbibigay ng hindi maganda sa kalusugan mo is stress and depression. There's a full card for something alif of it, no? Magtiwala manampalataya ka. Magdasal ka. Some of you kasi guys, no, nakakaranas ng financial difficulties, financial crisis. But there's a Star card na represents something healing and recovery. Makaka-recover ka na at may pag-aasa pa na makabangon ka. At gagaling ka sa iyong karamdaman at magiging maganda na rin ang flow ng iyong finances. No, naman yung mga bagay na ginawa mo, maaaring magre-reflect dito sa outcome mo. No, mag-harvest ka talaga. So, let's see, what is additional messages naman tayo? Now, with the magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent with the admit your true feelings to yourself. Na kailangan mo tanggapin sa sarili mo lahat ng katotohanan, lahat ng mga bagay na kailangan mong malaman, at kailangan maging tapat at magiging totoo ka lang sa sarili mo. Iwasan mo magpanggap. No, kung nasasaktan ka, spread it out, no? Kailangan mo ilabas siya kasi sasabog ka. And there's a marriage, no? Kumbaga some of you kasal, no? Maring in relationship ka. What is the yin and yang oracle card represent what? What is the yin and yang oracle card represent? With the reflections, no? Kumbaga pagdating sa relasyon, kung may nagbigay, nagkaroon na ng lamat, no? Kailangan ng, kumbaga, tapusin, no? Ano mang gawin mong itama yan, hindi na yan mabubuo, no? And this is something in ego, pride. Alisin mo yung pride and ego, and of course, luho. And of course, you are dealing with an Ace of Water, Pisces, Cancer, Scorpio. So let's see what is additional messages with the synchronicities. There's a beauty. No, magiging maganda na ang iyong aura, itsura, kalagayan. Kailangan mo lang maging malakas. There's a bravery. Kailangan mo maging matapang, no, palaban. And there's a home. Makakabili ka ng bahay or maaaring makakalipat ka ng bahay or magiging maganda na ang pundasyon ng inyong tahanan. No, magiging maganda na ang kalagayan ng inyong bahay, pamilya. There's a romance angel represent what? And this is something single parent. Some of you guys know single parent dito. And because there's something single not in relationship. No, yung iba hindi pa ready, no, for commitment. No, yung iba ayaw pang ilaban. No, and this is something storm. No, dahil alam mo na puno-puno ng komplikasyon ng relasyon at parang hindi ka pa handa, no, na pumasok sa isang relasyon. No, dahil may mga pinagdaanan ka. No, so let's see what is additional messages tayo with money matter. With the money matter represent what? Loyalty. No, kailangan mo maging tapat sa'yo or meron taong tapat sa'yo or maging tapat ka. True friendship and loyalty are among the most important values. No, ang pagiging tapat, pagiging totoo, no, yan ang pinaka-importante sa lahat. No, dahil yan ang kaakibat yan ng pagmamahal, no? Unconditional love. And there's a gift. No, may regalo sa iyo ang universe. No, magkakaroon ng opportunities and there's a lot of discoveries. No, pagdating sa finances. No, magkakaroon ka ng talents, skills, no, na makakatulong sa iyo. No, para mag-earn ka ng pera, ganong kumita. Foreign angels number represent what? 00 with a limitless potential. It serves as a timely reminder that anything can be accomplished if you can dream it. There is no reason you can make it into reality. If something is in possession of something, another person, it's also available to you. So try to remain calm. What's meant for you won't pass you by. Let go of tension, relax. No, matutong ka kumalma. Kung para sa'yo, para sa'yo.
Na wag mo ipilit. Dahil may mga bagay na hindi para sa'yo, lalo makakasama kapag ipipilit mo lang. There's something shadow works, no? Represent what? Shadow works to represent with the jump thoughts, no? Confusion. Na maaaring naguguluhan ka ngayon, maaaring maraming tumatakbo sa utak mo. Kailangan mong liwanagin niya kung ano yung sinasabi ng damdamin mo, ng puso mo. No? Let's see, what is the path of the light? Represent what? What is the path of the light? Represent? Represent with the release. So, kailangan ng alisin, tanggalin, no? Yung mga bagay na nagbibigay negatibo sa buhay mo. I no longer struggles with the fear. For the challenges of life, I take control of my thoughts and embrace each stage of my journey. I focus on what I can change and surrender what I cannot to the divine. Trusting the process, I believe that everything will unfold as it should. No, kung karapat dapat tong ibigay sa iyo, kung karapat dapat para sa ito, ibibigay ito sa iyo. Kailangan mong pakawalan, bitawan, at kontrolin yung isang bagay para lang makuha. And of course, what do you need to release at the same time? What lies beneath with a hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Ano yung mangyayari sa hinaharap mo? Let's see. This is something, guys, with a I hate nothing about you. O, ibig sabihin dito, parang gustong-gusto mo siya, parang, kumbaga meron ditong, parang meron kang bagay na, parang sinasabi, guys, na, tanggap mo, no, yung mga bagay na about sa kanya, no, even your flaws, even, situations, no, parang mahal mo pa rin siya. Let's see what is additional messages. And there's something secret desires. Now, some of you guys, no, meron ditong a deep emotions, no? May mga bagay dito na naguguluhan ka sa kung ano ba emosyon mo. Ano ba talaga yung nararamdaman mo? Minsan natatakot ka, minsan nangangamba ka, minsan parang ayaw mo, minsan parang gusto mo. Confusion. There's something deep confusion. So, let's see what is a yes or no question, guys. With a pick a card, pumili na kayo 1, 2, 3. Now, there's a pick a card, yes or no. Pumili na kayo ng 1, 2, 3. And of course, kung ano yung ipipick ng barahay, yun ang number 1. Okay? Unahin natin with the number 1. Pili na kayo with the 1, 2, 3, ha? Ito yung number 1, guys. Okay? Number 2. And of course, number 3. No? Dahil siya yung number 3, ay pasabihin, there's a no, there's a yes. No? Sweet satisfaction, good taste, savoring it. No? Ibig sabihin dito, guys, kumbaga, lahat ng mga bagay na nararanasan mo, kumbaga, kailangan mo lang talaga enjoyin yan. No? Doon mo makikita yung kahalagahan ng mga lessons, lahat ng mga kahalagahan ng mga disappointment, no, rejections, lahat ng bagay na yan masasatisfy ka. Na dahil may fruit of labor dyan, napakatamis ng tagumpay kapag pinaghirapan mo. And there's a no, thorns presents handle with a care. So, ibig sabihin dito, guys, na kahit nasasaktan ka, no, kahit na nahihirapan ka, no, gusto mo pa rin ilaban pero hindi na pwede. No, yung ganon, yung parang gusto mo pa pero bawal na. No? And because number 3, there's a no, feel wrong by the idea and manipulated, led astray. No, iwasan mo, no? Iwasan mong sundin yung isang bagay na alam mong mali. No? Iwasan mong ilaban yung isang bagay na wala ng pag-asa pero pinipilit mo pa rin itama. No? Parang feeling mo tama yung ginagawa mo, parang feeling mo tama yung magiging decision mo pero mali naman talaga. No? So guys, this is a random gabay for the month of for the sign of Libra. So Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo,
and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumawa na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat guys. See you in the next video. Bye-bye and babush.